Nahahati raw sa dalawang malaking sindikato ng iligal na droga ang New Bilibid Prison. Napag-alaman din ng Bucor o ng Bureau of Corrections na may mga kasabwat na jail guard ang mga drug lord para lang makapagpuslit ng cellphone sa loob ng kulungan. Ang suhol, ₱1,000,000 kada cellphone. May report si Mariz Umali. Paano ba matatapat ang isang tulad ko? Kung dati kung todo porma sa kanyang recording studio sa loob mismo ng New Bilibid Prison, kahapon maamong humarap kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ang convicted bank robber na si Herbert Colanco. Batay sa intelligence gathering ng PNP, nahahati raw sa dalawang malaking grupo ang kalakalan ng iligal na droga sa loob ng Bilibid. Ito ang Presidio side na binubuo ng mga inmate mula sa Luzon at ang Carcel side na kinabibilangan naman ng mga inmate mula sa Visayas at Mindanao. Si Colanco ang sinasabing leader ng Carcel side. Hawak daw ni Colanco ang tinatawag na Oxo Allied Group na may 8 gang at halos 7,000 miyembrong preso. Kasapi rin daw ng grupong Carcel ang ilang big-time Chinese drug lord na nakakulong sa Bilibid tulad ng isang Sam Lee Chua alias Sam Chua o Alex Chua. Gayon din si Jaguar Diaz, ang sinasabing big-time drug lord mula Cebu na nakalaya noong 2010 at napatay sa isang engkwentro sa Las Piñas City noong isang buwan. May 5 miyembro rin ang Carcel Group na tumatayong distributor ng iligal na droga ni Jaguar Diaz. Pero sa dokumento, puro alias lang nila ang nakasulat. Si JB Nino Sebastian naman, ang leader ng Sige Sige Commando, ang tumatayo raw na hari ng kabilang sindikato na kung tawagin daw ay Presidio side. Isa rin siya sa mga iniharap kay PNP Chief De La Rosa kahapon. 4 na grupo raw ng mga preso ang hawak ni Sebastian na may mahigit 5,000 miyembro. Ang Chinese drug lord naman ng Presidio ay si Zheng Wu o Xian Wu Cheng na tumatayo rin daw na liaison officer nila at taga-ayos ng anumang problema. Kakosa rin nila si Wu Tuan Yuan alias Peter Ko na kabilang sa pinangalanan kamakailan ni Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y big-time drug lord. Halos hindi makapagsalita si Ko nang humarap kay De La Rosa kahapon. Ang ipinakita sa GMA News na intel report ng PNP tungkol sa dalawang malaking sindikato sa Bilibid, binuo raw 2 taon nang nakararaan. At ito ang isa sa naging basehan noon ng pag-utos ni dating Justice Secretary at ngayon Senador Laila de Lima ng Oplan Galugad. Samot-saring kontrabando ang nakumpiska sa sunod-sunod na operasyon sa Bilibid. Kabilang sa parating nakukumpiska sa Bilibid ang mga cellphone at signal booster. Napag-alaman ng Bureau of Corrections o Bucor na sa bawat isang cellphone na naipupuslit sa Bilibid, ₱1,000,000 raw ang suhol na ibinibigay ng mga big-time drug lord sa mga jail guard. Mahalaga kasi ang cellphone sa mga drug lord sa pagpapatakbo sa kanilang illegal na negosyo. Walang kwenta ito kung ikukumpara doon sa mga tinitrade nilang drugs, no? Na o-order sila sa China ng mga 200 kilos. That's worth more or less 200 million. What is 1 million? Babala ng susunod na hepe ng Bucor, nakalista na raw ang mga tauhan nilang nakikipagsabuatan sa mga drug lord. Kasama raw dito ang ilang prison superintendent o yung mga pinakamataas na opisyal ng bilangguan. Meron lamang 3,000 tauhan ng Bucor sa 7 kulungan ito, kasama ang Bilibid. Sibakin natin yung dapat sibakin, kahit sino pa siya. I have the backing of the president, sino matakot. Kanina may inilabas naman litrato ang bagong Solicitor General na si Attorney Jose Calida. Kuha raw ito sa loob ng kubol ng convicted drug lord na si JB Sebastian. Makikitang may kausap na lalaki na kaputi si Sebastian at katabilang halos si De Lima. She looks good in the picture. What was she doing in the mansion of JB Sebastian? Mansion Kubol. And there are many other photos. Ito pa lang yung teaser. Tinawag naman itong demolition job ni De Lima. Itinanggi ng senadora ang anumang pagpapahiwatig na nagbigay siya ng proteksyon o espesyal na pagtrato sa sinumang kriminal. Dagdag pa ni De Lima, posibleng kuha raw ang litrato ng dumalo siya sa reformatory program ng Bucor kasamang iba pang matataas na opisyal ng DOJ. Mariz Umali, GMA News.